Ang Pilipinas, napakaraming magagaling na Pilipino. At maraming magaling na Pilipino na totoong nagmamahal sa Pilipinas. Ang tanong, bakit hindi sila binoboto ng masang Pilipino? Hello Philippines, I'm Butch Serrano and welcome to the Fourth Estate. Bakit natin sinabing maraming magaling na Pilipino na pwedeng magsilbi sa atin pero tinapon lang ng masang Pilipino? Well, babanggitin ko na lang ang mga pangalan nila. Total naman ay napapanahon na ang karera sa Senado ngayon. At ito na nga, ang mga natalong senatorial balls noon at ngayon, magmula 1998 hanggang 2022. Tignan niyo po ha, Roberto De Ocampo, Economist and Secretary of Finance. Heidi Yorak, Human Rights Lawyer. Winnie Monsod, Economist at Public Intellectual. Dong Puno, Lawyer and Broadcaster. Frank Chavez, Solicitor General and Lawyer. Regalado Maambong, Justice and Constitutionalist. Silvestre Bello III, Lawyer and Labor Secretary. Rafael Alunan III, DILG Secretary. Doc Willie Ong, of course, Doctor. Chel Jokno, Human Rights Lawyer. Gilbert Teodoro, Defense Secretary. At Rodante Marcoleta, Outstanding Congressman. Iyan po ang 12 losing senators since 1998 to 2022. Sila po ang para sa akin ang mga karapat-dapat na senador ng bayan. And please, take a look hard and long at who they are and what they have accomplished, what they represent, and what they may have brought to the Philippine Senate. Sayang talaga. Ang dosing iyan, ilalabang ko sa nangungunang 12 sa senatorial service ngayon. Pero iba ang pananaw ng 80% na botanteng masang Pilipino. Sa totoo lang, marami na ang nagsasabi na dapat magkaroon na tayo ng qualifications pagdating sa botante. Hindi na pwede yung 18 years of age lang at natural-born citizen at residents of the Philippines laang. Sabi ng iba, dapat dagdag na qualifications raw na ikaw ay isang taxpayer at college graduate para maging botante. Para hindi tamad mag-isip at may totoong stake siya sa bayan. At hindi yung mga tamad mag-isip na istambay lamang sa daan at manginginom at marites na simulat sa pool, lahat ng programa ng gobyerno ay sila ang nakikinabang. Pero ang mga totoong taxpayers na nagtatrabaho ng pangproyekto ng gobyerno ay wala man lang makitang konsuelo de bobo sa mga ito. There must be something wrong kung ang nagpapatakbo ng bayan ay ang mga nagbebenta lamang ng boto at hindi iniisip ang kapakanan ng kapwa niya Pilipino. There must be something wrong kung ang isang regalado maumbong, isang justice at constitutionalist ay hihingi at magpapaalam pa para maging isang senador sa taong walang ginagawa at walang pakialam sa bayan. This is a terrible injustice to our democracy because democracy without responsibility amounts to nothing. Sapagkat hindi demokrasya ang ipagkatiwala ang bayan sa mga botanteng inuuna ang pera bago sa kapakanan ng bayan. Kaya eto po tayo ngayon. 30 years nyo nang paulit-ulit binoboto ang mga nakaupo. 30 years na rin paulit-ulit ang ating problema. 30 years nyo na pare-parehong pangalan binoboto ninyo. 30 years na rin pare-pareho ang problema ng Pilipinas. Totoo, Pilipino ang sumisira sa Pilipinas. I'm Butch Serrano, and this is the Fourth Estate. See you next week.